Hello Jo, good morning. Alper ulit ang iyong nasa screen. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pagbe-breeding ngayon. Ano ba yung mga dahilan kung bakit hindi nagbe-breed yung ating mga alagang rabbit o ayaw magpakasta ng ating mga alagang rabbit? Abeno, may iba't ibang rason kung bakit ayaw mag-breeding o magpakasta ng ating mga alagang rabbit. Okay, ano ang unang rason na nakita ko dito sa aking munting rabbitan? Disclaimer, yung i-share ko ngayon ay base sa nararanasan ko sa aking munting rabbitan. Hindi ako expert, yung experience ko lang at yung kita ko lang dito sa aking munting rabbitan yung i-share ko. Number one is not yet ready yung ating doe o kaya yung buck. Hindi pa ready yung ating mga alagang rabbit. Paano ba natin na malalaman na ready na yung ating doe, yung babaeng rabbit? Kapag reddish, yung kanyang ari ay mapula na, kaya color violet is ready na siya. Ready na siya na magpa-stud o magpa-kasta. Yung mga color, mayroon niyang kinocompute yan eh. Kinocompute yan kung gaano na siya ka-ready. Mayroong computation diyan. Pero kapag nakita mo na red, pinkish, pink na pink, saka color violet na yon, ready na siyang ipakasta. Gusto na niyang magpakasta. Yung ating mga alagang rabbit, hindi kasi yan parang ibang hayop o yung mga alaga nating mga hayop. Hindi yan nag-i-inhit, hindi yan anong tawag doon? May tawag doon yung westrus. Yung westrus, yun yung naglalandi muna yung isang hayop, kaya nag-i-inhit. Oestrus yung tawag doon, kaya nagre-regla muna siya bago niya tanggapin yung kapareha. Ayan, yung kapareha niya. Yung rabbit hindi ganon, basta condition yung ating rabbit, anytime basta condition siya, red na yung ari niya o kaya violet na, once na nilagay natin yan sa back, sa lalaki ay matik na kakastahan. At 12 to 24 hours saka ma-fertile yung egg ng isang doe. Yan, kung hindi ako nagkakamali 12 to 24 hours. Hindi yan iba na kapag hindi yan ibang hayop na kapag nakastahan ma-fertile agad yung kanilang egg. Jo, pasensya ka na kung naririnig mo yung maingay, yung hangin dito sa sa video kasi medyo mahangin dito sa aming lugar. Ganitong buwan, October hanggang January, malakas yung hangin, kaya naririnig ninyo. Kung ma-edit ko ito at matanggal ko yung hangin, di much better. Pero pag hindi, pasensya ka na kung naririnig mo yung hangin sa video na ito. Okay, gaano ba katagal from pagkapanganak hanggang pwede na siyang ipakasta? Mag-red na yung ari ng doe, kaya mag-violet, pinkish, kung anong kulay yung nakikita nyo, basta hindi siya maputi. Ilang buwan ba? Depende sa inaalagaan yung rabbit. Kung medium size, yung mga medium size na rabbit like Californian, New Zealand White, etc., abot yan ng mga 5.5 hanggang 6 months yung maturity nila. 5.5 hanggang 6 months saka yan nag-matured, nagre-reddening or nag-color violet yung kanilang ari. Kapag small breeds naman, 5 months above, nagmamature na sila. Kapag yung giants, yung mga giants natin, hindi ako nagkakamali, hanggang 8 months sila. Hanggang 8 months yung kanilang maturity. Ngayon ang tanong, paano kung medium size yung inaalagaan ko at
4 months na, 4 months pa lang is violet or reddening na yung kanilang ari. Pwede ko na ba siyang gamitin, Jo? Pwede ko na ba siyang ipakasta? Ang sagot ay hindi pa. Antayin mo muna, antayin pa natin yung maturity nila para hintayin mo muna natin yung maturity nila. Kasi ganito, kung bata pa yung ating alagang rabbit, yung doe, ipapakasta natin, hindi pa yan ready sa responsibilidad. Parang sa tao lang, no? Kapag bata nag-asawa yung isang tao, abaya. Tanga talaga. Huwag ka magsalita na ganyan. Ayan, diba? Ganon din sa rabbit, kapag hindi pa yan matured at nanganak, ang pwedeng mangyari dyan is maaring hindi niya padidehin yung kanyang mga anak. O kaya yung ibang rabbit, may behavior na kinakain nila yung kanilang mga anak. Kaya mas maganda na hintayin na lang natin yung maturity nila. Kaysa naman kapag naging habits kasi nung rabbit na kinakain niya yung kanyang anak, hindi siya nagpapadede. Sa susunod na pagkapanganak niya, gagamitin mo ulit yung doe na yon, yung rabbit na yon, pwedeng ganun ulit yung gawin niya. Kaya much better na hintayin na lang natin. Okay, pangalawang rason kung bakit hindi nagbe-breeding yung ating alagang rabbit. Bago tayo mag-proceed sa pangalawa, kung bago ka lang pala sa channel na ito, ay wag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga video. Pag-uusapan natin dito sa channel yung mga pag-aalaga ng rabbit at iba pa na pwedeng makatulong sa'yo. I-share ko dito yung mga pagkakamali. Ayan, pagkakamali ba? Yung mga experiences. Kaya, ayan, hanapin mo na lang yung subscribe button dyan sa ibaba at mag-subscribe ka. Number 2 na nakita kong rason bakit hindi sila nagbe-breeding, payat. Kapag payat yung ating alagang rabbit, ayaw nilang magpa-stud. Siguro iniisip din nila na kapag nabuntis sila, baka magkakaroon ng malnutrition doon sa kanilang mga anak, baka ganun. Kasi yun yung nakita ko, kapag payat yung aking mga alagang rabbit, kapag nangayayat sila, kahit na 100 grams or 50 grams lang yung kulang sa kanila, ayaw talaga nilang magpa-stud at hindi nagre-red yung kanilang ari kapag payatot. Kapag payat sila at kapag payatot sila, nakita ko din baka mababa yung speculation. Ayan, yung speculation ko, baka kapag payatot mababa yung kanilang hormone, hindi healthy yung kanilang yung hormone para makipag-breed, kaya hindi sila nagpapakasta. At next na nakita kong rason kung bakit hindi nagbe-breeding yung ating alagang rabbit ay yung klima. Napansin ko lang sa mga reviews na pag-aalaga, kapag mainit ang panahon, mas active sila sa pagbe-breeding. Mas mabilis na nagre-red yung kanilang ari kumpara sa malamig. Kapag malamig yung lugar o malamig yung klima, mas matagal yung gusto nilang magpa-breeding. Mayroon ako na attendan na seminar, doon ko napatunayan na talagang totoo nga na kapag malamig, hindi talaga sila nag-breeding o matagal yung pagbe-breeding sa kanila. Kasi yung mga rabbit pala, kapag malamig, gusto nila na i-ready yung kanilang katawan. Mas ayaw nila, tataba kasi sila kapag malamig. Okay, next na rason kung bakit ayaw magpakasta sa yung pang-apat natin ay matagal na hindi nagamit. Kapag yung rabbit pala natin matagal na hindi natin nagamit, nawawala yung excitement nila sa pagbe-breeding. Wow naman! Wow! Matagal na hindi nagamit, yung hormone yung hormone nila, like yung melatonin, mababa.
bumababa yung melatonin nila sa kanilang katawan, kaya hindi nila ina-accept agad yung male rabbit. Kaya kung matagal, nahirapan din tayo, nahirapan din ako na ipakasta. Lalo na kapag yung rabbit ko ay almost isang buwan ay hindi nagamit, kapag puno yung mga kulungan, talagang hindi magagamit, hindi kakastaan, hindi ko mapag-breed yung alaga kong rabbit. Kaya yon, problema din yon kapag matagal na hindi nagamit, kasi kailangan mo pa ulit na i-introduce o ipataasin yung melatonin ng rabbit para i-accept niya ulit yung kanyang partner. Di ba? Kilala ko melatonin pala yung tawag doon. Hindi pa tayo makapag-breed ngayon kasi matagal nga na hindi nagamit yung ating mga alagang rabbit. Kaya ito muna, abang iniintay natin na mag-ready o kaya maging ready yung mga rabbit natin doon sa ating munting rabbitan, discuss ko muna yung mga rason kung bakit ayaw nilang mag-breeding. Ayan yung aso natin. Ayan, si Ajong. Medyo maingay yung mga aso natin. Dito kasi sila. Ayan. Ayan. Okay, next video, habang inaantay natin yung rabbit natin na mag-ready sila, condition sila, ito muna. Pasensya na kayo kung medyo natatagalan yung ating upload. Medyo busy talaga kasi sa ano-anong mga bagay. Pero i-upload natin yan, i-upload ko yan yung